Hey yo! What's up mga idol? It's Miriam again at welcome back again sa aking YouTube channel. So kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para ulit mga updated sa mga panibago kong ina-upload. So welcome back again mga idol. Ako po si Rims, nagbabalik para magbahagi naman po ulit ng konting kaalaman lang mga idol about sa pag-check. So ngayon, ang title ng aking video vlog, ang aking i-share sa inyo mga idol ay paano nga ba i-check ang electric kettle sa enterprises. So paano nga ba yan i-check mga idol? Intro muna tayo. So, yung mga idol, on duty na naman ako. Siyempre, on duty naman tayo sa pag-vlog at paghahatid sa inyo ng aking kaalaman, aking mga karanasan. So, paano nga ba i-check ang electric kettle sa enterprises? So, ganito mga idol. Ang description niya ay tawag nito, 4 ng brand dyan mga idol na kinikip ko sa tawag nito sa enterprises. So, ito po. Micromatic, Astron, Sintrex, at Yonka. Yun po ang kadalasang chinichik ko na brand ng mga appliances sa Shimmer Enterprises. So, ganun po. So, ang tawag nito, chinichik yan mga idol sa description, depende sa itsura niya. So, minsan may glass, so minsan may metal. Yung parang tako rin mga idol yung design. So, ganun po ang sa electric kettle. So, tako rin nga po, kettle. So, iba naman po yung electric kettle sa tawag nito, sa kettle. So, yung kettle mga idol, ay pwede mo tawag nito, yung electric kettle sa kuryente. So, yung kettle, sa apoy yun mga idol. So, ganun po. Then, depende po din yan sa tawag nito, sa kanilang sukat na tawag nito, maglalagyan ng tubig. Halimbawa, 1.8 liter, 2.2 liter, 2.0 liter. So, ganun mga idol. Nakabase din po yan sa sukat sa liter po. Then, nakabase po din po yan mga idol sa watts. So, halimbawa, 5 watts. So, ganun po. Nakabase din po ang electric kettle sa watts. So, yun nga po, halimbawa 1.8 watts, 1.5 watts. Pero po, kadalasan chinichik ko po ay nasa 1.5 watts. So, madali pong uminit ang electric kettle. Yun po. Kasi nga, initan ng tubig. So, madali po yung uminit. So, expect na natin na tawag nito, hindi siya matipid sa kuryente, yung electric kettle. Kasi malaki yung watts niyan. Yun po, di kaibahan sa rice cooker, nasa 700 watts yung tawag nito, ang capacity niya na yung mga chinichik ng mga idol sa Shimmer. So, ganun po. So, ang halimbawa ng description, may automatic 1.8 liter, then 1.5 watts. Halimbawa, Astron, 1.8 liter, 1.5 watts. Sintrex, 1.8 liter, 1.5 watts. Eureka, 1.8 liter, 1.5 watts. Then, minsan, metal, minsan, glass. Yung po ang description ng electric kettle mga idol. So, ganun po. Then, paano makikita sa mismong item? So, mga idol, mabubasihan mo din yan mga idol sa mismong item tsaka sa box. Nakasulat din yan mga idol kung tawag nito, 1.8 liter ang micromatic na yan, micromatic electric kettle na yan. Then, yung watts, nakasulat din dyan mga idol sa mismong box tsaka sa mismong item. So, ganun po. Then, makikita mo din kung metal o glass. Kita mo naman yung mga idol sa mismong item. So, ganun po. Ang pag-check ay description sa mga electric kettle. So, ganun. So, ano ang stock number ng sample na stock number ng micromatic? So, ito mga idol. MCQ-1850. So, anong ibig sabihin ng MCQ?
Yun po ang acronym o vibration ng Micromatic mga idol. MCK-1850. So, anong ibig sabihin ng 1850? So, ang ibig sabihin mga idol ng 1850, yan po ay ang code number. So, ganun po. Ang sample na stock number ng Micromatic Electric. So, ano naman po ang sample na stock number ng Astron Electric. So, mga idol, sa Astron po, hindi po yan stock number, kundi mga kataga po yan, mga words. So, halimbawa, espresso, aqua. So, ganun po, nakalimutan ko na yung ibang words o mga kataga sa sa pag-check ay Astron. So, ang kadalasan na check ko lang mga idol ay espresso. Yun po mga idol, espresso, expresso. So, yun po. So, paano makita sa item? So, nakasulat din po yan mga idol sa mismong sa mismong item at sa mismong box niya mga idol. So, ganun po. So, ano naman ang sample na stock number ng Centrex? Centrex Electric Kettle. So, ganito po. CXT-2001. So, ang CXT mga idol, yan po ang vibration or acronym ng Centrex. So, yan po. So, minsan, hindi natin mapaliwanag minsan ang vibration acronym nila, pero yun po ang tawag nito, vibration acronym ng Centrex Sky Electric Kettle. CXT-2001. Siyempre, ang 2001 mga idol, yan po ang code number niya. So, makikita mo din yan sa mismong box at sa mismong item. So, nakasulat din po yan mga idol. Pati yung brand, lahat. So, ganun po. So, ano naman po ang sample na stock number ng Eureka? Ang sample na stock number mga idol ng Eureka ay EKH-1.7. So, ang EKH naman mga idol, yan po ang vibration o acronym ng Electric Kettle. So, mga idol, kung mali ako, tawag nito, correct me if I'm wrong mga idol. So, ganun lang po. Yun po ang vibration o acronym ng EKH- ng Eureka mga idol. EKH tapos dash 1.7L. So, mga idol, ang dash nga nito ay yung sukat na ng mismong Electric Kettle. Yun po ang dash niya, EKH dash, so 1.7L. So, ibahin natin, EKH-1.L. Kasi, yun po ang tawag nito, ang sample ko na description kay Eureka. Eureka 1.8 liter. So, ibahin natin to, EKH-1.8 liter. So, ganun po. Ang pag-check kay description at stock number kay Electric Kettle. Siyempre mga idol, ang pinakamahalaga dito ay ang quantity, ang bilang ng item na yan. So, kung bagong dating yan mga idol, magbe-base ka sa hawak mong resibo. So, halimbawa, kung ilan ang sa resibo, dapat yan din po ang ma-check na bagong dating na item. Halimbawa, 6 pieces sa resibo. Siyempre dapat, ang checking mong item ay 6 pieces din ang bagong dating na Electric Kettle. So, ganun po. So, kadalasan, nakabox po yan mga idol. Then, kadalasan sa isang box ay 6 pieces po yan mga idol. 6 pieces po yan. Siyempre, nakapackaging din yan mga idol. Pwede natin sabihin 6 box, pero 6 pieces lang yan mga idol. Nakapackaging din yan mga idol sa isang box. Pero, nakasabay-sabay yan sa malaking box. 6 pieces po. So, yun po ang kadalasan na GG ko. So, minsan mga idol, ang warehouse na, minsan, nakahiwalay na yan. So, ang warehouse na yan ang nag-packaging. So, ganun po mga idol. Minsan, binabandil yan mga idol, ang pag-packaging kay Electric Kettle. So, ganun po. So, kung halimbawa, tali na yung nasa resibo at saka sa bagong dating, so, ibig sabihin, okay na po yan mga idol. Goods na po ang chinecheck mo. So, pwede mo lang checkan sa resibo. Kasi 6 pieces din yung
item na na-check mo. 6 pieces sa resibo, then 6 pieces sa item. So, ganun po ang pag-check kay quantity. Yun po ang pinakamalaga. So, syempre, hindi mo lang checkin sa quantity, sa description, sa stock number. Syempre, checkin mo din mga idol ko, damage or good item. Pero mga idol, dun sa party ko, hindi na ako ang nag-check kung damage or good item. Pinapabahala. Tawag nito, take in charge ko na po yung bantay ng appliances. So, ganun po. Then, halimbawa, na-check niya kung tawag nito, may crack, may UP, tsaka tawag nito, not functioning, hindi gumagana. Siyempre mga idol, tinatry yan kung gumagana o hindi. So, paano mo malalaman kung gumagana o hindi? Siyempre, sasaksak mo yan mga idol sa tawag nito. Sasaksak mo yan sa kuryente. Then, pindot niya ng switch, tsaka tawag nito, umilaw. So, ibig sabihin, good siya mga idol. So, wag mong patagalin sa kuryente. Tanggalin mo agad mga idol kasi masisira yan, masusunog yan. So, ganun po. So, mga idol, I hope meron naman po kayo doon natutunan. Kung may tanong kayo, ay paki-comment na lang sa baba at alam po ang sagot niyan. I hope nakashare naman pa ako at nakahatid ng kunting information lang mga idol, pero common lang ito mga idol. Pero pag halimbawa, ikaw na yung nagtatrabaho, ma-apply mo ito mga idol ang mga tinuturo ko. So, ganun po. I hope may natutunan ka dun mga idol. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa panonood. God bless.